Magandang hapon po sa ating lahat. So welcome po sa ating online devotion for our journey to Easter ngayon po Monday, Thursday. So God is good all the time po. God is great, and praise and honor unto our holy God forever and ever. And now let us prepare ourselves before God. Let us sing our worship song for this afternoon. Let us sing, "How Great is Our God." The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, sing how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. In the love of name above all name, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sing everyone, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Truly, Lord, you are very great, you are awesome, you are wonderful, you deserve to
be praised and honored and worshipped forever and evermore. Amen. Let us bow down our heads for our opening prayer. Let us pray. O God and Heavenly Father, you are truly our great God. You are always faithful to us, your children. You have covered us with your protection in the midst of danger. Whenever we have trials in life, you are always with us, guiding us along the way. We again here to worship you, to have fellowship with you, and once again listen to your words. We then ask your Holy Spirit to illumine our hearts and minds for this afternoon's devotion. Your wisdom be upon to our pastor as you share your message to us this afternoon. Bless all of us. Bless all those who are online watching and participating at this moment, O God. Open our hearts and minds and inspire us by your loving presence. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, O God, our rock and our salvation. In your most holy name we pray. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo according to John on chapter 13 verses 12 to 17. At lilipat tayo sa verses 31 to 35. John chapter 13 verses 12 to 17, then verses 31 to 35. Babasahin ko sa inyo. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, "Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niya akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo, at wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito." Sa verse 31 to 35, nang makaalis na si Judas, sinabi ni Jesus, "Ako na anak ng tao ay pararangalan na, at sa pamamagitan ko'y pararangalan din ang Diyos. Kung sa pamamagitan ko'y pararangalan ang Diyos, ihahayag din ng Diyos ang aking karangalan at gagawin niya ito kaagad. Mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na ang tagasunod ko kayo." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. According to your word, according to your promises, I can sense it good. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, lead it up to me.
pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa naman, kahit na tayo'y magkawalay. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako, bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Hanggat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Muli mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Saan man kayo naroon ay binabati namin kayo lahat ng magandang hapon at tunay na banal na hapon sa ating lahat. Sa ngalan ng Tabak Evangelical Church dito sa Zamboanga del Sur. Kakaiba ang araw na ito ng Huwebes Santo kumpara sa nakaraang mga taon, mga kapatid. Hindi tayo makapagsama-sama sa ating mga simbahan for the foot washing service at ganoon na rin ang pag-alaala natin sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Naisip ko rin na what if maghugasan na lang kami dito ng mga paa at celebrate na rin namin ng Lord's Last Supper, pero I think in a context like this, online, I think such things are inappropriate. Kaya as usual na naumpisahan natin na daily devotion, ganun na lang din ang ating ginagawa ngayon. What matters is we have time to commune with God and have a virtual fellowship with one another. Mga kapatid, what if, ito yung tanong ko na una sa inyo, what if alam mo na mamamatay ka na bukas? Halimbawa lang, ano ang gagawin mo ngayong hapon? Paano mo palilipasin ang iyong oras? At sino ang gusto mong makasama habang hinihintay mo ang oras ng iyong pagpanaw? Marahil ang sagot ng ilan sa atin ay gusto nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, gusto ko mapuntahan ang gusto kong puntahan na lugar, o gusto kong magpatawag ng pari o pastor para ipagdasal ako. Yung iba naman, sasabihin ko lahat ng mga ilalagay sa bangkay ko, sa aking ataol, saan ako ililibing, saan ako ilalagay sa bahay. Marahil mga ganon. At siguro sabihin din ng iba, i-finalize ko ang aking last will and testament, lalo na sa maraming mga ari-arian at maraming mga kayamanang ipapamana sa mga anak, kamag-anak, mga apo at iba pa na mahal sa buhay. So on and so forth.
Pero mabuti mga kapatid kung pwede mo pang gawin yan. Kung ang problema, kung ang kaso mo na ay dinapuan ka ng coronavirus, napakabigat isipin yung mga namatay. Actually, ito yung talagang katotohanan ng nangyari, na dahil dito ay di man lang nila nalapitan ang kanilang mga kapamilya at di man lang din sila nakapagpaalam sa kanila ng maayos. Napakalungkot. Pag namatay na, ilalagay na lang, tapos ikikremate na lang agad. Kaya isingit ko lang dito, pero hindi ito bahagi ng aking sermon. Paalala lang mga kapatid na huwag nating hintayin na ganon ang mangyari sa atin. Kaya doble ingat tayo lagi sa panahon ngayon para hindi rin tayo makapitan ng virus. Bakit ko tinatanong sa inyo itong tungkol sa kamatayan, mga kapatid? Dahil ang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon kung paano niya pinalipas ang oras niya bago siya huliin at ipako sa krus. Mga ganitong oras noon, mga kapatid, kasama niya ang kanyang mga alagad sa kanyang huling hapunan. Dahil alam niya na malapit na ang oras ng kanyang pagdurusa, siya ay kumuha ng tuwalya at binigkisan ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. Hinugasan ang mga paa ng mga alagad. Pinunasan niya ang kanilang mga paa ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. At pagkatapos, sabi niya sa kanyang mga alagad, nung mahugasan na niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, alam niyo ba ang ibig sabihin ng ginawa kong ito sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Kung ako ang guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo. Yon ang sabi sa atin sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa panahon na yon, ay mayroon namang talagang naghuhugas na ng paa, tagahugas ng paa. Kaya lang, ang gumagawa nito mga kapatid ay mga alipin. So halimbawa, pag dumating ang may-ari ng bahay galing sa labas, kung mayroon siyang alipin, ay sasalubungin siya nito at huhugasan ng kanyang mga paa bago pumasok sa kanyang bahay. So, ganun din, kung may mga bisita, huhugasan ng alipin ang kanilang mga paa bago sila pumasok sa bahay na pupuntahan. Ang paghuhugas ng paa ng iba, mga kapatid, ay gawain o trabaho ito ng isang alipin. Kaya sa paghugas ng Panginoon sa mga paa ng kanyang mga alagad, ay pagtuturo niya sa mga ito ng isang uri ng pagpapangulo o isang klase ng leadership. Ito ay ang servant leadership. It is a kind of leadership that the goal of a leader is to serve. Kaya nga servant leadership, mga kapatid. So before you become a leader, you need to be a servant first. And if you are now a leader, your main goal is to serve others. Ang isang servant leader ay nananatiling mapagpakumbaba kahit nakaangat na siya sa kanyang posisyon. Alam niyo ba kung bakit ipinakita at itinuro ng Panginoon ito sa kanyang mga alagad, mga kapatid? Dahil sa Ebanghelyo ni Lucas, sa chapter 22, verses 24 to 30, nagtatalo-talo kasi ang kanyang mga alagad tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila. Minsan pa nga na may dalawa siyang mga alagad. Naalala ninyo mga kapatid na nag-request sa kanya na sabi nila, kung darating ang panahon na uupo na ang Panginoon bilang hari, ay hihingi nila na sila ang uupo sa tabi ng Panginoon. So isa sa kanan,
isa sa kaliwa. So ang mga alagad, mga kapatid, ay mayroong kompetisyon. Gusto ng bawat isa na maging pinakatanyag, pinakamataas na posisyon, at pinakamakapangyarihan. Ang kanilang ipinapakita ay salungat sa pagiging mapagpakumbaba at servanthood ng ating Panginoon. Maliban sa pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad tungkol sa pagiging servant leader, sinabi rin niya dito sa ating teksto na aking binasa kanina ang tungkol sa kanyang bagong utos. Sabi niya sa kanila, John 13:34-35, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Tinawag ito na bagong utos dahil mayroon naman talagang mga naunang utos. Kagaya ng 10 utos sa lumang tipan. Ganon din yung Great Commandment na summary ng 10 utos na matatagpuan natin mga kapatid sa Matthew chapter 22 verses 37-39. Ano yung dalawang Great Commandment ng ating Panginoon? Una yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Matthew 22 verse 39. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero ang sabi kasi ni Matthew, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, kung i-analyze natin ito, ang basis ng pagmamahal mo sa iba ay ang pagmamahal mo mismo sa iyong sarili. E paano kung hindi mo mahal ang iyong sarili? Daming tao ngayon mga kapatid, ng prinsipyo sa buhay ay bahala na. Sabi naman ng iba, hindi ko mahal ang aking sarili. Sinisisi ang kanilang sarili, sinasaktan ang kanilang sarili. At ang pinakamasaklap pa dito, may mga nagpapakamatay pa. So kung ang basis ng pagmamahal sa iba ay pagmamahal mo sa iyong sarili, maganda naman yan. But, what if you don't love yourself? Therefore, I am not obliged to love my neighbor. Pero ang bagong utos na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sabi niya, love one another as I love you. So ang basihan ng pagmamahal sa kapwa ay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. So whether you love yourself or not, hindi yan ang basis. Tingnan natin ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pagmamahal sa atin. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, namatay siya sa cross para sa sangkatauhan. That's how deep, how wide, how big is the love of Jesus for us. At yan ang sinasabi niya na maging basihan natin sa ating pagmamahalan sa bawat isa. Yan ang mga katuruan na binigyang halaga ni Jesus sa hapong iyon bago siya huliin. Una, tungkol sa pagiging mapakumbaba at pagiging servant leader. At ang pangalawa ay ang pagmamahal sa kapwa kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin sa kasalukuyan, alam naman na natin ang mga katuroang ito ng ating Panginoon. Kumbaga, bagong utos sa kanila noon, pero ngayon, sa atin ngayon, yan ay luma na. Ang pagiging mapagpakumbaba, pagiging servant leader, at pagmamahal sa kapwa, ay lagi namang naituturo sa atin kahit saan. Tayong mga
mas naunang nag-aral na naabutan pa yung mga subject natin nung bata pa tayo, GMRC, Good Manners and Right Conduct, at saka yung Values Education. Sa mga subject na yon ay laging naituturo ang mga magagandang kaugalian ng isang tao. Sa bahay, sa paaralan, at lalong-lalo na sa ating mga simbahan. Wala namang sigurong simbahan o relihiyon, mga kapatid, ang nagtuturo na huwag mong mahalin ang kapwa mo. O kaya, maging mapagmataas ka, taasan mo ang pride mo. Wala naman sigurong nagtuturo na relihiyon na gano'n. Lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng pagiging mapakumbaba at pag-ibig sa bawat isa. Alam na natin ito, mga kapatid. Kaya lang, ang problema, ito ang problema. Ang pagsasabuhay natin sa mga ito. Sa totoo lang, napakadaling mapikon at masaktan. Di po ba? Napakadaling magalit o magtampo. Napakadaling magsabi sa iba na hindi na kita kailangan. Kahit hindi na tayo magkikita pa habang buhay. Kahit ang totoo na may kailangan mo naman siya talaga. You are just denying the truth. Yung sinasabi nilang tulak ng bibig, kabig ng dibdib, minsan. Napakadali tayong makaramdam ng sakit. Napakadaling mag-isip ng masama sa kapwa. Napakadaling magduda. At marami pang iba. Pero sa kabilang banda naman, bakit madalas ang hirap magpakumbaba? Bakit kaya? Ang hirap magtimpi. Ang hirap umamin ng kasalanan. At pagkukulang. Ang hirap magtiwala sa iba. At ang hirap magsabi ng sorry. Ang hirap minsan magsabi ng sorry. Lalo na yung pag-amin mo sa kasalanan o kamalian na nagawa mo. Kahit alam natin ang mga bagay na ito, pagmamahal sa kapwa, pagpapakumbaba, ay madalas tayong nakakalimot. Dahil yan daw ay namana daw natin yan, mga kapatid. Noong nagkasala na raw sina Adan at Eva, yung pagiging, yung corrupt nature, yung pagiging marupok sa kasalanan, nagkaroon daw tayo niyan na napakadaling mahulog sa mali o napakarupok sa kasalanan. Kaya ang kailangan daw talaga natin ay ang Diyos na tutulong sa atin para hindi tayo maalipin sa kasalanan. Kung ang pagiging tao lang natin, ang ating pinagkakatiwalaan, kung sarili lang natin ang ating pinagkakatiwalaan, umaasa lang tayo sa ating sariling kakayahan, we are helpless. But if we trust God and we ask His help, tayo ay magtatagumpay mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan at sa pagiging marupok sa kasalanan. Ngayon, mga kapatid, mag-isip nga kayo kung may mga tao na katampuhan ninyo ngayon o kagalit ninyo ngayon. Ngayon na. Mag-isip kayo. O taong kinaiinisan ninyo ngayon. Meron ba? Ilan ang nabilang ninyo? 1, 2, 3? O mas marami pa? Di ba mayroon? Mayroon kang maiisip na inis ka. Pero yung mga walang naiisip ngayon na kinaiinisan nila o wala silang kagalit at ang walang katampuhan, ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, very good kayo sa harapan ng Panginoon.
very good kayo sa harapan ng Panginoon. Kung wala na kayong maisip na katampuhan o kinaiinisan, o maging alam ninyo na nagagalit sa inyo na ibang tao. Kung wala na, kayo ang isa sa mga napaka-mature na mga alagad ng Panginoon. Dahil nalampasan na ninyo at napagtagumpayan ang ganitong mga emosyon. So, ibig sabihin, mahaba na ang inyong pasensya, hindi na tayo nakakaramdam ng galit sa iba. Pero mahirap makamit yung ganong estado ng maturity ng emosyon natin. Yung mga hindi na nai-stress at okay lang sa kanila kapag nakakabasa sila ng mga post sa Facebook na salungat sa kanilang paniniwala at prinsipyo, yung mga hindi na pumapatol sa mga diskusyon sa Facebook, yung mga hindi na nakikidebate, hindi na nakikipag-away, at hindi na nang a-unfriend ng mga iba dahil magkaiba sila ng idea o mga paninindigan sa buhay. Tunay na nga na mapagmahal kayong tao kung gano'n. Kahanga-hanga ang maturity ninyo bilang mga alagad ng Diyos. Sabi nga ni John Maxwell, your reaction shows your Christianity. Nasusubok tayo lagi kung paano tayo mag-react sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Kung paano tayo magtimpe, paano tayo mag-isip ng matino, at sa mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Madali lang ang mag-react sa mga bagay-bagay na kontrol mo. Pero sa mga hindi mo kontrol, ito na ang dito na nasusubok ang ating pasensya, dito na nasusubok ang ating pagtitimpi. At dito na rin natin nakikita kung paano katibay ang concern at pagmamahal natin sa ibang tao. Kaya sa hapong ito mga kapatid, pinapaalalahanan na naman tayo ng Panginoon na tingnan natin ang ating mga sarili bilang mga alagad niya. Kung paano natin isinasabuhay ang pagiging mapagpakumbaba. Kahit umaangat o tumataas na ang estado natin sa buhay, yumayaman man tayo o tumataas man ang ating pinag-aralan, tumataas man ang posisyon natin sa komunidad, ay manatili pa rin tayong mapagpakumbaba. Mayroon man tayong pagkakaiba ng mga opinyon, prinsipyo at paninindigan sa buhay, ay nire-respeto at minamahal pa rin natin ang bawat isa. Pakatandaan natin ang huling bahagi ng bagong utos ni Jesus. Sa verse 35, yung conclusion niya sa ating teksto. Sabi dito, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Sabi nga sa lyrics ng kanta na we are one in the Spirit, sabi niya doon, yes, they'll know we are Christians by our love. My brothers and sisters in Christ, let us continue to be humble and let us love one another as Christ loved us. Amen. Let us conclude this afternoon's devotion by expressing our affirmation of God's faithfulness, that God is always with us in all of our life circumstances. He is always and forever present in our lives.
Let us all sing the song Through It All. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all. Manalangin tayo. O Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na nagpakita ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat din sa iyong paalala na kailangan naming manatiling mapagpakumbaba at mahalin ang isa't isa kagaya ng pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos,
sa mga pagkakataon na kami nakaramdam ng galit o puot sa ibang tao. Patawarin mo kami kung minsan kami naging mapangmataas sa aming kapwa. Patawarin mo kami kung sa aming mga pagkukulang sa iyong harapan. Patawarin mo kami kung lalo naming pinabigat ang cross na pasan ng aming Panginoong Hesukristo. Naway bigyan mo pa kami ng mas maraming pagkakataon na mapatunayan sa iyo na kami handang tumalima sa iyong mga katuruan sa amin. Tulungan mo kami upang magawa namin ito at malabanan namin ang aming mga makamundong nararamdaman at mga bagay-bagay na labag sa iyong kalooban. Paalalahanan mo kami lagi, O Diyos, sa mga panahong nasusuong kami sa bungad ng tukso ng kasalanan upang maiiwas kami sa anumang pagkakasala sa iyong harapan. Muli, salamat sa teknolohiya para naging posible na naman, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo ngayong hapon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isang nakiisa dito. Tulungan mong lahat sa kanilang mga concerns sa buhay at patuloy na iadya mo ang bawat isa sa anumang uri ng kapahamakan. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Beautiful, wonderful Savior, I know for sure all of my days, Lord, held in your hands.
dito na po nagtatapos ang ating devotion, mga kapatid. At maraming salamat sa inyong pakikiisa. Bukas ay mas maaga po tayo sa ating pagsamba. I-announce ko po, i-finalize ko po yung schedule natin bukas ng maaga. And tentative schedule po natin ay 1 o'clock in the afternoon. Para matapos tayo bago ang alas 3. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all.